nangyayari kasi, Admar, sa ngayon, the government is constrained with whatever funds they have. Kaya kinakailangan talaga efficient yung kanilang paggastos. So when we say efficient, dapat dun sa mga sektor within the government na hindi naman talaga dapat sila magkaroon ng mga ganyang pondo, mailipat yan dun sa mga sektor na mas nangangailangan. Ang halimbawa dito, Admar, sa kaso ng Kongreso, ng House of Representatives and even the Senate, alam naman natin na ang talagang trabaho ng mga ito is to craft laws and to mag-monitor o yung tinatawag nating oversight function. Hindi nila trabaho na mag-provide ng government services because that belongs to the executive. And yet what we see is nakakaroon sila ng pondo, nakakaroon ng insertions towards the end. Pagdating ng BICAM, may mga nadadagdag dyan para sa kanilang mga pet projects. Hindi dapat ganun yun. Hindi pa dapat ganun mangyari yan. Kasi for one, hindi nila trabaho yun. That is part of the role of the executive. But also, nagiging source ito ng graft and corruption. Diyan nagkakaroon ng mga hocus-pocus, diyan nagkakaroon ng mga issue. So ang dapat talaga dito is i-defund yung ganyang mga klaseng expenditures and move the funds to other departments or to other sectors na mas kinakailangan ng pondo. Just imagine, napakalaki ng funds ng ating mga mambabatas for projects that should have been done by the executive. So hindi dapat ganun yun. 6.793 trillion pesos yung budget natin for 2026, no? At mga ilang porsyento rin itong mas mataas. Ang nababanggit niyo po ba na yung pagiging masinop natin, pwede ba tayong hindi tumaas yung ating annual na budget natin? Well, ganito kasi yan, Admar. Isa sa mga kinakailangan para lumagong ating ekonomiya is kinakailangan pumastos din yung ating gobyerno. So merong principle dyan na in order for our economy to grow, our government also needs to spend. So kumbaga, kapag ka nagkaroon ng contraction ng government spending, so halimbawa nagkaroon ng tinatawag natin austerity, sa mga ibang bansa nangyayari yan. Nagkaroon ng austerity, nagkaroon ng sobra-sobrang pagtitipid. Ang mangyayari din nito, Admar, is posibleng mahila din itong pababa ang paglago ng ekonomiya. So, kinakailangan pa rin natin gumastos. Ngayon, ang issue dito talaga, Admar, is, okay, kailangan natin gumastos. Saan natin kukunin yung perang panggastos? So, ano-ano ba ang sources? So, meron tayong internal revenue. So, nandyan yung collection ng BIR, collection ng customs. Nandyan yung mga income or rather profits na nire-remit ng mga GOCCs. Kasi taon-taon nire-remit yan, Admar, sa National Treasury, yung mga kinikita ng mga GOCCs. So kailangan kumikita din yung GOCCs mo. And then of course, kung may diferensya yan, kung ano man yung difference niyan dun sa National Expenditure Program ng gobyerno, yan yung kailangang utangin. So ibig sabihin, pwede namang gumastos ang gobyerno, kumbaga i-maintain niya yung roughly the same level of spending, pero kinakailangan is mag-level up sila in terms of sa pangungulekta ng buwis. Kailangan mag-level up sila sa pangungulekta from customs. Kumbaga yung internal revenue natin, palakasin yan. At syempre yung mga GOCCs mag-level up din in terms of generating profits, revenues for themselves. Diba? So, kumbaga, may paraan naman, Admar, na ma-maintain natin yung level of spending, pero at the same time, babawasan natin yung pangungutang. So, you just increase your internal revenue. Hindi lang yun, Admar. Nandiyan din yung issue about corruption in terms of spending. Kasi nga sa public finance, public finance ito pinag-uusapan natin, dun sa revenue side, yun yung nabanggit ko kanina, which is yung pag-generate ng revenue ng gobyerno. So pwede mong ilimitahan yung pangungutang, pero i-increase mo yung internal revenue generation. Doon naman sa expenditure side, may problema rin tayo, Admar. Ang problema dyan is yung graft and corruption. Kaya nga kung babawas-bawasan ng ating mga opisyal ang pagnanakaw, babawas-bawasan ng corruption, magagawa ng gobyerno natin na mag-spend pa rin na maayos, na mapupunta talaga sa taong bayan yung mga pondo na yan, mararamdaman ng tao. Pero at the same time, hindi na natin kailangan ng mangutang ng sobra-sobra. But then again, hindi yan ang na-observe natin. Kasi ang na-observe natin, graft and corruption remains rampant. And ang consequence nito, and of course, let's add to that na there's a lack of fiscal discipline sa kaso ngayon, kaya ang nangyayari is patuloy pa rin tayong umuutang ng umuutang
para matabunan yung tinatawag nating fiscal deficit, Admar. Opo. And meron po bang parang ano naman, budget to GDP ratio? Kasi dito yung standard kasi itong budget natin na 6.7 trillion, mas mataas ito ng 7.4% compare noong last year, 2025. At 22% ito sa gross domestic product ng ating bansa. Meron po bang standard, Doc, sa pagbabudget po? Actually, kung titingnan mo yung size ng ating government expenditure, napagit mo na sa mga more than 20% yan, nasa tamang size lang yan no, ng government spending. Kasi ang pinaka-majority talaga ng GDP natin sa expenditure side galing sa private domestic consumption, yung paggastos ng mga tao. Nasa more than 60% yan. So, about 22% for government spending, it's right about the right size no, for government spending. Sa kaso, Admar, sa gobyerno, ang pinakatinitingnan namin mga economists dyan, Admar, yung laki ng deficit ng gobyerno relative dun sa size ng ekonomiya. Kasi yan yung isa sa mga indicator na naghihilas ng economic growth pababa. Yung laki ng deficit, yung laki ng pagkukulang ng ating gobyerno. Now, yung deficit natin, lumalaki naman ng lumalaki, pero hindi naman siya ganun kataas. In fact, meron ako nakitang post ng Department of Finance na sinasabi nila na medyo stable daw ang size no ng ating deficit to GDP ratio. So yung tinitingnan din namin yung mga economy. So doon sa sinabi mo kanina na size no ng government spending, it's about the right size, about more than 20%. Pero what matters more to us, no, kami mga economists, we look at the size of the deficit relative to the size of the economy. Opo, at may mga naririnig na tayo no sa mga balita na merong mga babawasan ang pondo, like sinasabi po dito na ang Kongreso raw, both House and Senado ay mababawasan ng at least 46% daw, 46.4% yung kanilang budget this year kumpara last year. And at the same time, itong DPWH ay magkakaroon din po ng pagbabawas mula sa dating mahigit 1 trilyon, 1.09, ay ang proposed allocation ay nasa 854.3 billion pesos na lang daw ngayong 2026. Pero meron namang mga ahensya na tataas din yung kanilang budget, like kagaya po dito sa Department of Transportation. Natataas sila mula nasa ang kanilang proposed ngayon 196.62 billion pesos, no? Mas mataas ito compare sa last time. So still, kahit na marinig natin na may pagbaba sa ibang ahensya, mayroon pagtaas naman sa ibang mga ahensya ng gobyerno, Doc, no? So kumbaga, ito bang ganito na paglilipat lang ng possible ng pondo or paglilanan ng pondo, alin yung prioritization, makakatulong ba ito? Ito ba'y tamang nababanggit nyo po, masinop at tamang pagbabudget, or still parang same as useless pa rin kasi nandun pa rin tayo sa mas mataas na budget po, Doc, na inilalaan every year? Alam mo, Admar, yung pag-move ng mga funds, bahagi yan ng fiscal management. No? So may mga sektor sa ekonomiya na mas kinakailangan ng ayuda ng gobyerno. No? When I say ayuda, hindi yan yung pinamimigay na pera. What I mean is yung government expenditures, no? Yung funds. So halimbawa, sa kaso ng agriculture, yun sa palagay ko, dapat dagdagan ng kaunti yan kasi kung isosustain ng gobyerno halimbawa yung Rice for All program, no, yung 20 pesos na bigas, na kilo ng bigas, dagdagan ng pondo. Ganoon din naman sa DOTR, no, sa transportation, dagdagan. May mga sektor tayo na sa palagay ko kinakailangan dagdagan pa ng pondo. Sa education, ganoon din, Admar, no. Sa ngayon meron tayong problema in terms of sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. So sa palagay ko kinakailangan dagdagan pa ng pondo at kailangan ma-monitor din yung paggastos. Ang nangyayari kasi, Admar, sa ngayon, the government is constrained with whatever funds they have. Kaya kinakailangan talaga efficient yung kanilang paggastos.
So when we say efficient, dapat dun sa mga sektor within the government na hindi naman talaga dapat sila magkaroon ng mga ganyang pondo, mailipat yan dun sa mga sektor na mas nangangailangan. Ang halimbawa dito, Adma, sa kaso ng Kongreso, ng House of Representatives and even the Senate, alam naman natin na ang talagang trabaho ng mga ito is to craft laws and to mag-monitor o yung tinatawag nating oversight function. Hindi nila trabaho na mag-provide ng government services because that belongs to the executive. And yet what we see is nakakaroon sila ng pondo, nakakaroon ng insertions towards the end. Pagdating ng BICAM, may mga nadadagdag dyan para sa kanilang mga pet projects. Hindi dapat ganun yun. Hindi pa dapat ganun mangyari yan. Kasi for one, hindi nila trabaho yun. That is part of the role of the executive. But also, nagiging source ito ng graft and corruption. Diyan nagkakaroon ng mga hocus-pocus, diyan nagkakaroon ng mga issue. So ang dapat talaga dito is i-defund yung ganyang mga klaseng expenditures and move the funds to other departments or to other sectors na mas kinakailangan ng pondo. Just imagine, napakalaki ng funds ng ating mga mambabatas for projects that should have been done by the executive. So hindi dapat ganun yun. In fact, not so long ago, Adma, di ba yung pork barrel na deklara na yan as unconstitutional nung unang panahon pa. And yet, our lawmakers were able to find creative ways to keep the pork barrel. Well, it evolved. Naging iba-iba yung kanyang mga pangalan. And here we are, 20, 30 years after, yan pa rin ang pinag-uusapan natin. So, and I think, ang root cause nito, Admar, although this would require a long discussion, which is yung sistema ng ating gobyerno. If we want things to change, I think we have to change the system of government kasi doon ang punot dulo din ito, Admar. So sa palagay ko, what they're doing right now in terms of yung pagre-reallocate ng funds, para nga naman for them to look good to the people, I think it came too late already. So dapat nangyari ito, Admar, noong 2022 pa eh. Bakit aantayin pa natin ng 2026 bago ito mangyari? Di ba kung kailan pa nagreklamo yung mga tao? Kung kailan pa nagkaroon ng mga investigasyon sa mga flood control projects? Dito na lumalabas yan eh. Why wait now? Dapat ginawa pa yan noon. It came too late, pero may kasabihan din, Admar, it's better late than never. Opo, Doc, di po ba meron tayo mga kumpanya na government owned, yung tinatawag ng mga GOCC po yan. Meron nga tayong naririnig, ang GSIS pala ay nag-invest ng 1 billion pesos doon sa online gambling. At iba pang maraming mga kumpanya under sa gobyerno po. Meron din tayong naririnig, kagaya dito sa Maharlika Fund. Itong mga ganitong klase ng kumpanya, hindi ba ito nakakatulong ng husto? Dahil lagi na lang natin naririnig yung lagi tayong deficit, lagi tayong nagkakaroon ng pagbabudget na lagpas-lagpas doon sa pera na meron tayo, kaya needed natin na umutang, Doc. Problema kasi sa ating public finance, Admar, is hindi efficient yung ating gobyerno in terms of sa kanyang paggastos. At meron din problema in terms of revenue generation. So dalawang side palagi yung problema natin. So ang solusyon dyan is kinakailangan talaga itaas yung revenue collection and at the same time exercise fiscal prudence and fiscal discipline, which unfortunately is lacking sa current na gobyerno. So, kumbaga, nabanggit mo itong mga GOCCs, yes, nakakatulong sila, pero yung kanilang tulong dito is limited. And again, bakit limited? Kasi nga, hindi nila nare-reach din yung kanilang full potential because of possibly bad investments or investments that does not align to the values of the people. So, halimbawa, sa kaso nga ng GSIS, napabalita, di ba, na may nag-invest sila sa isang online gaming na kumpanya, and yet again most of the people sa bansa are against gambling. May mga survey na lumabas diyan about opinions ng taong bayan about gambling, and yet yung ating mga GOCCs, they're investing doon sa mga sektor na kontra ang tao. Hindi lang yan, sa kaso ng Maharlika Fund, for example, the Maharlika Fund could have been used
in the agriculture sector, no, to generate sufficient production para mapakain po ang ating taong bayan. And yet what we saw was that the Maharlika Fund was used to invest sa mining sector, sa power transmission. Tanong ko po sa inyo, naramdaman niyo po ba na bumabang singil sa kuryente because of the investment ng Maharlika Fund sa power transmission? And I have a feeling na sasabihin ng taong bayan at Maris, hindi nila ito naramdaman, ang singil sa kuryente mataas pa rin. So yan yung mga sinasabi ko na merong mga desisyon, no, yung ating mga opisyal, yung ating mga GOCCs na hindi efficient, no. Kaya nakikita natin sa ngayon is ito yung nagiging outcome natin. No? Hindi tayo makaalis doon sa deficit na yan. Meron pa nga, Admar, na sinasabi sa economics literature, yung tinatawag nating debt spiral. No? Kumbaga, kasi every year na lang, lagi na lang tayong may deficit. So, para mapunan yung deficit na yun, iuutang tayo ng utang, parang ano siya, Admar, para siyang vicious cycle na hindi ka na makaalis. Ganun yung nakikita natin sa ngayon, mga kababayan. Meron tinatawag na vicious cycle. Lagi tayong may deficit, laging kulang yung revenue generation natin, uutang na naman. And then after that, uutang na naman tayo. So, kumbaga, hindi tayo umaalis dun sa cycle na yon. So, ang aking recommendation dyan, para makaalis tayo dyan, is kinakailangan talaga maging maayos ang papatakbo ng gobyerno, magandang kalidad ng governance, babalik na naman tayo sa governance, mga kababayan. Maayos at may disiplina sa paggastos, pati sa koleksyon, no, ng pondo. So kumbaga talagang kinakailangan matino po yung gobyerno natin para makaalis po tayo dun sa tinatawag nating vicious cycle ng pangungutang ng gobyerno.